How to use employee attendance and salary management. Okay, punta muna tayo dito sa employees, tapos employees. So, dito tayo gagawa ng profile ni employee. So, ginagamit natin to para i-record natin yung information niya at gamitin natin to mamaya para sa attendance tracking. Okay? Ilagay natin ang lahat ng information. Link user account naman ay ginagamit natin to kapag gusto mo i-link yung isang cashier. Halimbawa, yung cashier sa kanyang total sales ay meron siyang discrepancy. So, automatic sa pasahod o sa salary niya, automatic na ikakaltas yon. So, lagyan natin si Lara. Ayan. Lagay natin ng pay and compensation details. Pay overtime naman, i-check mo lang to kung gusto mo automatic ma-compute yung kanyang OT. Store assignment naman, saan ba siya naka-assign or saan ba siya nagtatrabaho, sa main or sa branch. So, lagyan natin yan main. Pwede kang maglagay ng notes dito kung kinakailangan. Save. So, ayan, meron na tayo ditong isang employee, si Lara Santos. Okay, gawa naman tayo ng second employee natin. Click mo lang itong new. So, second employee natin ay si Jake. Pay and compensation. Pay overtime, tapos nasa main din. Okay, save. Okay, meron na tayo dito ng dalawang employee. So, punta naman tayo dito sa device mode tapos attendance tracker. So, dito sa attendance tracker naman, ginagamit naman natin to para ma-monitor at ma-track natin yung kanilang attendance. So, gamit yung attendance tracker, makikita natin kung sino yung mga naka-clock in, pati yung mga late and absences niya. Makita natin. Okay, may dalawang way para makapag-clock in sila sa attendance tracker. Una ay doon sa mismong POS tablet nila or POS device nila. Pangalawa naman ay magkaroon tayo ng dedicated device para lang talaga to sa attendance. So, tulad ng laptop, ng cellphone, ng tablet, or ng PC. Ngayon, maganda yung ganung setup para sa mga maraming empleyado. So, yung isa naman, kung yung POS tablet mo yung gagamitin o yung POS tablet ng cashier ang gagamitin, maganda yon para sa mga konti lang na employee, katulad ng mga 1 to 3 employees. Maganda yun yung gagamitin. Okay? So ngayon, pares nating paganahin yung dalawang ways kung paano mag-attendance tracker. Okay, gawin natin yung una. Una ay doon sa POS tablet ni Lara. From admin ay ilalagin natin doon sa tablet niya. Then mag-storefront mode tayo. Sige, pakita ko sa iyo. Okay guys, nagbukas ako dito ng dalawang Chrome. Pares yan admin. So imagine mo dalawang tablet yan. Yung isa sa tablet mo sa bahay as business owner. Ito namang isa ay tablet ng cashier o yung POS nyo. So, ang gagawin natin, ilagin mo parehas yung admin. Tapos, dito sa POS tablet ng cashier mo o ng store mo, punta ka sa device mode tapos storefront mode. So, ang gagawin natin, ilalagin natin yung account ni Lara. So, piliin mo yung store, tapos enable mo yan. So, ngayon, piliin natin si Lara. Okay. So, purpose nito, kaya ako nilagin siya sa storefront mode, hindi direct, para lumabas tong attendance. So, kapag nilagin yung account ni Lara directly doon sa app, wala nito. So, for security purpose natin, hindi madaya yung attendance mo. Okay? Siyempre, halimbawa si Lara, pumunta sa bahay nila, doon nag-attendance. So, hindi niya magagawa yon kasi doon lang sa POS tablet pwede. Kailangan ng storefront mode. Okay? So, gawin natin, click mo tong attendance. So, dito sa attendance tracker, dito sila magka-clock in. So, pwede mo rin yan i-full screen doon sa tablet nila. Pero ngayon, gawin natin, magka-clock in ako si Jake Padilla. Okay? Clock in, lalabas tong camera. Then, click mo lang to. Yan. Pwede ka mag-retake. Tapos next. Lagay mo lang yung code o yung PIN. So, ayan na. Dito naman sa admin mo, makikita mo, meron na yung attendance. Employees, tapos attendances. Okay, yan. Gumagana na si Jake Padilla. Then, makikita mo dito sa attendance tracker mo, device mode, attendance tracker. So, yan. Makita mo, uy, si Jake Padilla, ayun, nag-clock in na pala. Okay? So, halimbawa naman si Jake ay magka-clock out na. So, out na ako, clock out. So, lalabas ulit ito. Then, picture. Next. Code. So, yan na. Makikita mo dito, pag ni-refresh mo yan, okay na, clock out na. So, makikita mo dito sa attendance niya, attendances, yan. I-ano ko lang, full screen muna natin to. So, makita mo, ito lang yung ang kanyang total hours.
So, makikita mo ngayon dito sa attendances yung yung record ng mga employee mo. Okay, so ayan, nag-log in siya sa main, nag-clock out. Then ito yung total hours niya. Total pay 0. Okay, paano naman kapag nalimutan mag-clock in, mag-clock out, o kaya naman nakapasok na siya, na late siya ng clock in, pero tamang oras naman siya. So, pwede mong gawin, maggawa ka dito ng new. Ayan. Select mo lang, kunyari si Jake. Tapos, 9 to 6. 9. Ayan, to 6. Save. So, lalabas yung kanyang attendance dito, 9 hours. So, makita mo yung attendance information niya, pay information niya, ayan, 850. So, kung siya ay may deduction, pwede mo lagay dyan, 50. Automatic yan. Additional pay, halimbawa 100. So, automatic yan, madadagdag. Okay? Then, pwede ka maglagay ng notes. Pwede mo rin i-delete yung attendance. So, admin lang or owner pwedeng mag-delete ng attendance. Save. So, yan. Okay na. Save na attendance niya. Ngayon, paano kapag gusto mo nang bayaran yung mga employee mo? So, sample natin, ito lang yung babayaran mo. Total pay mo ay 900. Ngayong araw lang. Punta ka dito sa reports, tapos employee reports. So, dito mo makita yung total hours na tinrabaho nila at kung magkano yung babayaran mo o yung kanilang salary. Depende sa range na ilalagay mo. So, ngayon, kay Jake ay 9.01. 2 araw. Pero ang babayaran mo lang ay 900. Ito yung testing natin kanina. Okay? So, pwede kang mag-set dyan. Today, yesterday, may mga presets tayo dito. Pwede kang mag-date range dito. Kunyari, quincenas. O kaya naman every week, pwede. So, all stores o main o kaya branch. Lalabas dyan lahat ng mga employee mo. Kunyari, main lang. Hindi lahat ng nasa main. Branch, wala. All stores. Pwede mo rin iset kung sinong employee lang. Lara, Jake. Ayan. Okay? Then, kunyari, babayaran mo na siya. I-click mo lang tong create expense. Paid. Kapag nabayaran mo na siya, paid mo na yan. Create expense. So, yan. Expense created successfully. So, makikita mo yan dito sa expenses. Yan. Payroll. Okay? So, ganun tumatakbo ang ating employee attendance. Ngayon, balikan natin yung pangalawa naman na kung paano ka magta-track ng attendance mo ay by using dedicated device. Yung dedicated device na yon ay kailangan natin ng gawa ng account. So, punta ka lang sa settings, tapos users. New. Then sa role, piliin mo attendance tracker. Gawa natin ang account. Store access niya, 2. Okay? Save. So, ayan na. Attendance1sample.com. Ito yung attendance tracker natin. Ngayon, ilagin natin siya. Doon sa dedicated device. Okay guys, halimbawa, ito yung dedicated device mo. Okay, login natin yon. Okay, so ayan na. Ito yung lalabas doon sa attendance tracker nyo na dedicated device. So yan, pwede mo piliin yung branch. So wala tayong ginawang employee dito sa branch, sa main lang. Okay, pwede mo yung full screen yan, exit. Then yan. Okay? So guys, same process lang to doon sa ginawa natin kanina. Then yan, pwede na sila mag-clock in dito. Okay guys, ganun lang kadali gamitin ang ating employee attendance and salary management ng Merchantry.